Hello mga ka-agri. So today, makikita nyo ang ating mga alagang, mga maliliit pa na mga sisyo. Mga bagong pisa, day old pa lang. And syempre, ano nga ba yung mga tips natin para mag-alaga ng sisyo? O paano ang pag-aalaga? Ang pag-aalaga ng native na sisyo na manok sa free range, katulad nito ay isang mahusay na paraan upang mapanatili natin ang kanilang kalusugan at kagalingan. So, narito ang mga gabay natin sa pag-alaga ng ating native na sisiyo na manok. Or ito yung tinatawag natin na free range or malaya silang naglalakad-lakad, nagtatakbo, ganon. So, ano nga ba yung mga kailangan na i-prepare, di ba? Kailangan pumili po tayo ng ligtas na lugar. Siguraduhin natin na ang lugar ay ligtas para sa mga sisyo. Yung sapat din ng kanilang espasyo, and then siguraduhin natin na walang pwedeng nakakapiste sa kanila, katulad na ng mga ibon na kumakain ng sisiw, at the same time yung mga bayawak, ganon. So, make sure na wala yung mga ganon para hindi maubos po yung ating mga alagang sisiw. And, syempre, kailangan din ng sapat na shade. Ito yung makakapag-protekta sa ating mga sisiw mula sa init ng araw. And, syempre, make sure din na magbigay ng sapat na pagkain. So, magbigay ng sapat na pagkain para sa mga sisiw, tulad ng mga butil o pagkain na may mataas sa protina. And magbigay ng sapat na tubig. Siguraduhin natin ang mga sisiw natin ay may sapat na tubig para sa kanilang dehydration, para hindi sila ma-dehydrate, para stay hydrated sila. And syempre, panatilihin po natin yung kalinisan ng ating kulungan or ng lugar ninyo. And bigyan din ng sapat na atensyon yung ating mga alaga kasi sisiw pa lang sila, upang masiguro po natin na ang kanilang kalusugan ay healthy. Ano naman yung mga ginagawa natin pagdating sa kalusugan nila is yung iba nagbibigay ng bakuna, lalo na kapag malapit ng sakitin yung mga area ninyo, or upang maiwasan ang sakit. Yun po yung purpose ng bakuna. And laging tingnan po yung sintomas ng mga sakit na pwedeng makikita natin sa pagtatai, pagsusuko, o pagkawala ng gana ng ating mga sisiw. Yan. Yun yung mga. And then, syempre, kapag may mga ganun na na-encounter yung ating mga sisiw, bigyan sila ng tamang gamot o tamang vitamina para sa paglakas ng kanilang mga immune system or paglakas nila. Pag naka-free range naman po yung ating mga sisyo, ano ba yung mga dinudulot ng free range is, syempre, mas malusog yung ating sisiw, kaya mas maganda yung naka-free range sila para malaya silang magtakbo-takbo, the same time paglaro sa kasama nila. And syempre, mas mababa ang gastos. Pag-aalaga kasi ng mga sisiw sa free range ay maaaring matipid sa gastos ng pagkain at pagpapakain. Kasi pwede silang kumain ng kung ano-ano makita nila dyan, mga damo, mga insekto, ganon. At yan din ang natural na paraan sa pag-aalaga ng ating mga alagang sisiw, na noon pa is free range naman talaga yung mga sisiw na alaga noon pa.
Ayan, so kailangan natin mag-ingat sa mga mandaragit, katulad ng mga daga, mga ibon na maaaring makapinsala sa ating mga sisiyo. Mag-ingat tayo sa mga sakit. Mag-ingat sa mga sakit na maaaring makaapekto sa mga sisiyo, tulad ng mga sakit sa respiratory o gastrointestinal na mga sakit. Makikita yan sa kanilang mga ipot or kung wala silang kalakas-lakas. And ayan, bigyan lang ng atensyon yung mga alaga nating mga sisiyo para sa kanilang kalusugan. Magbigay ng sapat na pagkain. So yun lang ang pag-aalaga ng native na sisiyo. Mga simpleng gabay na maaari nating gawin para lumaki ng healthy yung ating mga sisiyo hanggang sa sila ay lumaki. Kahit naka-free range lang sila. Thank you guys for watching, and if you have more tips, feel free to comment down below, and para ma-upgrade natin ang ating kaalaman ng bawat isa. And don't forget to subscribe and like.